Ryan, kumusta ang sitwasyon dyan sa Albay? Yes, Bernard, magandang gabi. Sa pag-iikot nga natin dito sa dalawang bayan, partikular dito sa bayan ng Kamalig at Ginubatan dito sa Albay, hindi pa totally na-flashing o naaalis itong mga abo, lalo na dito sa National Highway. Pagdating naman doon sa mga upland barangay na mas malapit sa Bulkang Mayon, doon naman mas grabe itong abo na nakita natin at hindi pa natin alam kung kailan mapupuntahan nitong pinagsamang puwersa ng BFP mula sa iba't ibang mga bayan dito sa Bicol Region. Ang pagtataya ni Mayor Gemma Onghoko, 5 araw pa bago totally na matanggal itong mga abo dito sa kanilang bayan. Ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na posibleng tumagal pa ng ilang linggo o buwan ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ito ay kasunod ng mahigit 4 na oras na Pyroclastic Density Current o PDC nitong Sabado na naganap sa dalisdis ng Mayon na agad na sinundan ng makapal na ashfall na bumalot sa mga bayan ng Kamalig, Ginubatan at Ligao City. Pero paglilinaw ng ahensya, ang pagbagsak ng lava flow ay dahil sa pagiging unstable nito at wala ring kinalaman sa mainit na panahon. Yung nangyari naman po kasi nung Sabado, wala naman po talagang pagputok. Akala nila pumutok pero actually wala namang pagputok na nangyari. Dagdag pa ni Dr. Alanis, bagamat makapal ang ibinugang abo ng bulkan, hindi ito nangangahulugan na dapat itaas na ang alerto ng Mayon. Malinaw umano na ang ipinakita lang ng Mayon ay ang pagiging natural na aktibo nito. Wala naman po kaming nakikitang escalation. Parang wala naman pong pagbabago. So, ganun pa rin po. No, alert level 3 pa rin. Gayunman, pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Albay at ng PHIVOLCS ang rekomendasyon na kung sakaling maulit ang ganitong pangyayari, mas palalawakin pa ang sakop ng permanent danger zone sa mga lugar na naapektuhan ng pagbuga ng abo ng Mayon Volcano, bagay na lubhang delikado sa kasalukuyan sa kalusugan ng mga residente na nakalalanghap nito. Kung magpapatuloy ang behavior na ganito ng bulkan na Mayon, maaari nating i-consider nalawakan yung mga ililikas. Like ngayon, nasa 6 km permanent danger zone, pwedeng mag-adjust tayo ng 1 more kilometer. Pati yung 7 km, mga pamilya na naninirahan sa loob ng 7 km danger zone is palikasi, ilikas na rin natin. And ngunit wala sa plano ang magtaas ng alert level. Bernard, sa tala ng lokal na pamahalaan ng Albay, aabot sa 129 barangays ang apektado ng makapal na abo, kasama dito ang 55,991 na pamilya o katumbas ng 195,363 na individual, kabilang na ang sakop ng Kamalig at Ginubatan sa Albay. Agad naman nagsagawa ng pamamahagi ang lokal na pamahalaan, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga food at non-food items sa mga individual na naapektuhan nitong pagsabog ng Bulkang Mayon. O, balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Ryan Salatandol, live mula sa Legazpi City, Albay.